Hi, Vivi! Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman na-i-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi we've been dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Pwede po bang magpatulong? Ako nga po pala si Melly. DJ Lindsay, yung partner ko po kasi, ewan ko kung bakit ganito yung ugali. Mga fresh grad pa lamang po kami and both working na po. 3 years na rin po kasi kami. Simula po nung nag-aaral kami, magkarelasyon na po kami. Pero alam niyo po ba, wala na siyang ibang ginawa sa mga lakad at dates namin kundi i-update ang nanay niya. Ilang beses ko nang nararamdaman na parang kasama rin namin si Mama sa bawat oras. Tuwing magkasama kami, i-expect mo na hindi niya mabibitawan yung phone niya. Kasi kailangan ma-replyan niya agad yung nanay niya kapag hinanap siya, kahit nasaan pa kami. The worst? Lagi siyang tinatawagan ng nanay niya. Pinipilit siyang umuwi, lalo na kapag gabi na. Lalaki po yung boyfriend ko. Pero parang siya po ang babae sa aming dalawa. Nakakapagod isipin na kahit magkasama kami, para pong hati yung oras at atensyon niya sa akin. Ngayon nga po na nagtatrabaho na kami, DJ Lindsay, ganito pa rin po yung nangyayari sa aming dalawa. And honestly, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Napapagod na po ako sa paulit-ulit naming setup. Minsan nag-uusap kami tapos biglang, ay wait lang, baka nag-chat na si Mama.
Tapos syempre kailangan naming ihinto yung moment naming dalawa. Alam mo yung nagbabago yung pakiramdam ko kapag ganun yung ginagawa niya. Yung tipong parang pakiramdam ko, palagi niyang hinihintay yung message ng nanay niya o yung tawag. Minsan naman kapag natutulog kami sa bahay namin, sa bahay ko, biglang may tatawag at mangiistorbo. Alam mo yung mawawala na kami dun sa sleeping mode, DJ Lindsay. Pag hindi niya nasagot, lagot siya. Ano po bang pwede kong gawin? May advice po ba kayo? Alam niyo po, mahal na mahal ko po yung partner ko, pero paano naman kami mabubuhay nang kaming dalawa lang kung ganito palagi yung setup namin? Tulong naman po, DJ Lindsay. Muli, ako po si Melly. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Oras natin sa buong kuploan. Check your time. 13 Cambots. Nakaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:13 on the clock. Tayo pa rin po ang estasyong same. Pero iba! Mangga, we are number 106.7 Energy FM. Mangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Hi! Sa magandang morning sa inyong lahat. Kasama niyo pa rin po nag-isang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Sasamahan kita all the way till 11 in the morning. Ngayong nagmamaulan na Lunes. Kaya Lunes, ulanis na naman. Eh, bakit ba? Nakikialam daw ba ako? Diba? Pero ito na nga ha, same old, mahal ko, lihim ng liham at you can check us out sa aming Facebook account, facebook.com/energyfm1067. Sa lahat po ng mga nagtataka, saan ba pwedeng makita si Lindsay? Ano bang itsura ng babaitang niya? Pero nyo po ako makita, facebook.com/energyfm1067 or yung aking personal page, that is Lindsay1067, Lindsay 1067. Wow! Naka-energy na ba ang lahat? Oh yes. And of course, we are live also on the air, mahal ko. Sa lahat po ng mga nasa bahay, nasa opisina, sa mga nasa sasakyan, nagpapahinga pa rin, o di kaya naman wala kayong pasok, talagang chill mode. Wow! Pero sa ibang mga pangga po natin na talaga naman pong, alam mo yun, nasa trabaho pa din at parang hindi makakasurvive ng isang araw nang hindi pumapasok, hindi ginagawa yung usual routine niya. Sige lang, mabuhay kayo dyan. Kasama niyo ako, huwag kayo mag-alala. Hindi ka nag-iisa sa trabaho. At yung mga dinadala pa po yung kanilang mga cellphone sa CR, no? Para lang maka-comment dito sa ating kwento. Hello, maraming salamat po sa inyong lahat. Uy, mahal ko, ano bang gagawin natin sa problema po ni Melly ngayon po umaga na ito? Si Melly na talaga naman kung tutuusin, no? Yung ibang mga problema natin walang binatbat dito sa kwento ni Melly ngayon. Melly is actually dealing with somebody who is mama's boy. Wow! Huwag nyo sabihin, hindi naman mama's boy, DJ Lindsay. Grabe ka naman. Anong tawag mo doon? Masunurin? Alam mo, this reminds me of a video na nakita ko one time na may mga tao talaga na hindi alam kung kailan magle-let go sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero minsan it's a good thing, but you know, may times na talagang hindi din tama. Wow! Kasi hindi na siya nakakabuti sa relationship ng taong pinakamamahal mo na hindi mo mapakawalan, 'di ba? At hindi rin siya nakakabuti para sa iyo, mahal ko. Pero sige, let's talk about this. Basahin po natin yung mga comments ng ibang mga panggapo natin, and then syempre mamaya
alam mo na, makikisaw-saw tayo sa buhay ni Melly. Diba? Sabi din ni Don, nako girl, tumakbo ka, nasa ilalim pa na siya ng kanyang mama, ng kapangyarihan ng kanyang mama. Sabi naman ni Jazz, ang weird naman yan. Sabi naman ni Enyel, sabihin mo sa boyfriend mo, mama na lang niya yung jowain niya. Ay, bakit kayo ganyan? Oo, ha? Pero ano nga bang masasabi ng mga panggapo natin over Facebook? Facebook.com/EnergyFM1067, ha? Tingnan po natin dito. Mahal ko panggako, baby ko. Wait lang, i-refresh natin para makita natin lahat ng comments dito po sa Energy FM. Ayan. Hanapin niyo po yung aming live. Click the live video, tapos doon ka mag-comment sa baba. Sabi ni Snowflakes, wala ata akong ambag today. Sabi naman ni Barry, ante, ano pipiliin mo? Mama's boy o may mommy issues? Okay tayo dyan. Oy, Barry, huwag kang gumagawa ng panibagong problema. Nasaan ka ba, Barry? Uy. Ayan ka na naman, Emerson. Wala ka na namang ambag dito. Sabi, good morning, DJ Lindsay. Wow! Sige na nga, pwede na rin yan. Sabi naman ni Mako, mahirap nang may kaagaw ka sa pagmamahal. Aww. Sabi naman po dito ni pangga natin, hello naman, still watching, sabi ni Ate Yoli Ruiz and ni Mario, Energy FM 1067. Good morning po sa inyo dyan. Wow! Gandang umaga din. Oo. Umambag kayo, no? Mag-comment kayo para masaya. Alam mo kasi, isang bagay na-realize ko, minsan talaga, it's both a blessing and a curse na mahal ka ng nanay mo. No, bilang anak ng nanay mo, mahal na mahal ka niya. It's a blessing because syempre, sino ba naman ang hindi magpapasalamat, merong taong nagmamahal sa'yo ng malala. Well, ang makakagawa lang naman ng malalang pagmamahal sa atin, ng unconditional love, kung tawagin, yung mga nanay natin. Believe me, sila lang talaga yung makakapagbigay sa atin ng meaning ng unconditional love. Nanay lang natin. Ha? Pero kasi kapag may karelasyon na yung anak mo, medyo hindi naman masama na mahalin mo pa rin yung anak mo, pero medyo i-let go mo naman yung anak mo for a distance, for a moment, for a while. Wow! Diba? Kasi hindi siya magiging real man. Diba? Kung lahat ng kibot niya, i-check mo kung tama ba yung ginagawa niya, sinong kasama niya. Paano siya makakabuo ng pamilya? Jumawa pa yung anak mo, be? Pero alam mo, para mas maganda, Melly, kung nakikinig ka sa atin ngayon, kasi feeling ko nasa team replay si Melly. Alam mo, Melly, mas maganda kung mamahalin mo rin ng buong buo yung nanay nitong boyfriend mo. Wow! Diba? Aminin nyo, mas madali makipagrelasyon sa lalaking mama's boy, kung sabi nila mama's boy, kung mamahalin mo rin pati yung nanay. Tatanggapin mo na ganun talaga yung setup. Ganon silang dalawa. Hanggang sa matutunan ka na lang mahalin din ng nanay. Pero ewan ko ha, karamihan kasi ng mga ganyan, mga mama's boy, possessive sila sa mga anak nila. Ayaw nila nang may kahati din sila sa pagmamahal ng kanilang uniko iho o ng kanilang mga iho, diba? So, gawin mo na lang ang lahat para makisama, Melly. Kasi mahirap kalaban ang nanay. Naku po! Wow! Para kang umayaw sa kanin. Oo! Mahirap sa kahit sino, ha, nanay, tatay, tapos alam mo yon, kung sila po ay papa's girl o mama's boy, mahirap kalabanin ng mga yan. Hindi ka makakapantay dyan. Wow! Pero ang sinasabi ko lang dito is, dapat kasama ng pagmamahal mo sa jowa, pagmamahal mo din doon sa mga tao sa paligid ng jowa mo, lalong-lalo na doon sa pamilya. Kailangan mong i-embrace kung anong meron sa pamilya niya. Diba? Minsan, irritating siya dahil tawag ng tawag, nagiging problema na nga siya kung tutuusin, pero you have to talk your boyfriend out of this. You know, you have to talk about this. Sabihin mo sa kanya that it annoys you. Sometimes you have to be honest, no? It annoys you, it saddens you na may mga ganyan, hindi kayo makapag-moment together. Just have to be open about it. Sabihin mo na, baby, hindi na naman tayo mga bata, diba? Wow! Pero naiintindihan ko na masyado kang iniingatan ng nanay mo, pero baka naman pwedeng magkaroon tayo ng moment na tayong dalawa lang, diba? So promise, pag kinalaban mo yung nanay niya, baka mawalan pa ng amor yung boyfriend mo sa'yo. Kasi nanay niya yun, mahal na mahal niya yung nanay. Pero iba kasi ang atake kapag may concern ka sa nanay ng boyfriend mo. Diba? Uy, hinahanap ka na ng mami mo. Kamusta na ba yung mami mo? Yung, alam mo yun, kung ano yung pinakamamahal niya, pinakaiingatan niya, ingatan mo rin yun at mahalin mo rin. Diba? Wow! Para sa akin lang naman yun. Ewan ko sa inyo, mga pangga. Sige, basa pa tayo. Sabi ni Fonky, baka ayaw sa'yo ng nanay ng BF mo. Gusto ata anak ng kontraktor.
Idamay niyo na naman yung mga contractor dito. Sabi naman dito ni Barry, tama. Sabi ni Marlon, mas maigi din siguro na kilalanin din niya ng maigi yung kanyang BF. Baka naman mamaya may mga past trauma or incident na posibleng dahilan kung bakit siya masyadong naging malapit sa kanyang ina. At saka diba, yung childbirth order, well, kung pang-ilan siya sa pamilya, baka kasi mamaya bunso. O di kaya naman panganay. Matik yan eh, hindi mo maki-question yan. Wow! Oo. Kapag halimbawa, ang lalaki o basta kung sino karelasyon mo, panganay or dulo, no, bunso, nako, it's either mama's boy o daddy's girl yan. Sinasabi ko sa'yo. Sabi pa dito ng pangga natin, sabi ni Chito Aquino, okay lang yan, pangga. Di ba? Walang ka-problema sa Chito. Kailangan kasi you have to go with the flow din eh. Kahit ano pa maging, kasi sabi mo, Meli, di ba mahal mo? Di ba? So, kailangan, patunayan mo. Sumayaw ka dun sa saliw ng tugtugin nilang mag-ina. Pero kung medyo intruding na, in a way, you have to address the problem to your boyfriend. Wow! Oo. At sana maging mature siya, 'di ba? Maging matured siya dun sa part na, teka lang, nagiging problema na namin tong magjowa. Parang kailangan ko na talaga tong harapin. Baka kailangan ko na kausapin si mama. Ang problema, kapag takot na takot siya sa nanay niya at hindi niya ma-address sa nanay niya yung problema ninyong magjowa, yari. Walang maaayos, di ba? Good luck. Pero yun nga, yun yung first step. Kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya kung ano yung mga nakakapagpabagabag sa kalooban mo. Wow! Mag-step up ka. You have to step up your game. 'Di ba? Kung ano yung makakapagpabuti sa relasyon ninyong dalawa. Paano mo gagawin 'yon? Kung hindi mo kayang sabihin sa kanya ng personal, sabihin mo sa text message. Kasi minsan mas madali, 'di ba, magsulat or mag-type ng nararamdaman mo. Pero alam mo 'yun, para mas genuine yung feeling at makita mo kung ano yung reaction ng boyfriend mo sa sasabihin mong problema, dapat talagang face to face. 'Di ba? Face to face. Pero kung hindi mo naman madaan ng face to face, gusto mo merong brief introduction ng problema, daanin mo sa text message. Tapos, 'di ba, saka mo sundan ng face to face na pagsasabi, "Mahal ko, na-receive mo ba yung message ko sa iyo last time?" Oo. Kasi yun na nga yung problema ko. Yan na nga yung gusto kong sabihin sa iyo, 'di ba? Oo. Sabi naman ni Olix, mas maigi mahalin mo yung biyenan mo kasi mas magiging kakampi mo yan kapag nagloko yung partner mo. Maghanap ng kakampi. Pero totoo, minsan di ba kapag may mga pangga tayo na nalalaman na, uy, taga lang, parang mas mahal ka ng nanay ko kaysa sa akin. Bakit ganon? Ba't parang mas pabor yung nanay ko kaysa sa'yo? Jowa lang kita, asawa lang kita. Wow! Kasi mas nagkasundo. 'Di ba? Mas nagkasundo. Nasa pareho kayong wavelength. Pero yun nga, mahalin mo yung nanay. Kung kaya mong mag-extend pa, i-extend yung pagmamahal hindi lang sa boyfriend, pero ganun din naman in the future, mamahalin mo rin siya bilang totoong nanay mo kung kayo yung magkakatuluyan. Ngayon pa lang ayusin mo na, 'di ba? Yung daan papunta sa puso ng nanay ng boyfriend mo. Yun, mahal ko. Sabi dito, baka isuplong ka kapag hindi mo minahal yung nanay niya. Sa totoo lang, kahit anong mangyari kasi, ito real talk. Kapag nagkaroon ng problema, syempre ang kakampi pa rin ng nanay ay yung anak. Hindi ka niyan kakampihan. Dahil syempre, outsider ka, bakla. Pero mas maganda na maganda yung inyong relasyon. Kasi ayaw naman natin na kaaway natin yung mga nanay ng asawa o ng mga jowa natin, 'di ba? Gusto natin ang tahimik na buhay. At saka sa totoo lang, it will take a while bago ka talaga fully magustuhan o mahalin din ng nanay ng jowa mo. Bakit? Syempre kahit sino naman na outsider sa pamilya, kailangan pag-aralan din muna. Wow! Ang swerte mo kapag ang rason ng biyenan mo o yung nanay ng jowa mo is kapag mahal mo anak, mamahalin ko rin ng buong buo. Ang swerte mo kung pag ganun, 'di ba? Pero kasi may mga nanay na mararamdaman mong may resistance talaga sa mga bagong salta sa pamilya, sa mga bagong jowa ng mga anak nila. Bakit? Kasi matagal nilang dinala yung anak nila. Matagal nilang iningatan. Siyempre, mag-iingat din sila sa kung sino yung makikilala ng mga anak nila. At feeling kasi ng mga magulang, well, gano'n naman talaga, kailangan nilang protektahan yung mga anak nila all the time, kahit ano pang edad ng mga yan.
Diba? So ikaw, nandyan ka, kung gusto mo talagang sumapi doon sa mundo nila o doon sa kanilang unit, sa pamilya nila, dapat patunayan mo na hindi po ako threat sa relationship ninyong mag-ina. In fact, mamahalin ko rin po kayo. Bigyan nyo lang po ako ng pagkakataon na i-express din yung pagmamahal ko sa inyo. Wow! Kasi tulad nyo po, babae din ako, alam ko po yung mga issues ninyo, alam ko po yung mga problema ninyo, alam ko po yung nararamdaman ninyo. Diba? Sabi ni Marife, ang jowa pwedeng palitan ng nanay, nag-iisa lang po yan. Diba? Totoo naman. Sabi ni Arch, dapat talaga sinusuyo din mga magulang ng partner mo. Added points din kasi yon. Happy birthday nga pala sa pinsan ko, si Ate Annalyn Espinel. Hi, good morning, happy birthday! Happy birthday! Diba? Yun lang, para masayang life, hindi masyadong mahirap. Wow! Ang ending, mahalin mo yung mga mahal ng asawa mo o ng boyfriend mo. Diba? Sa pinakakaya mong percentage. Hanggat kaya ng powers mo. Mahalin mo yung mga taong mahal ng partner mo. Wow! Ganun yun. Hello kay Tina Castillo. 9:27 on the clock. Giving you something from Daryl Ong. This one is called Ikaw Na Nga. Hoy! Sana nga! Ikaw na nga! Sana nga siya na nga! Sana magkasundo kayo ng nanay. Oh. Okay, once again, tayo pa rin pang istasyong same, pero Pangga, we are number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Once again, add us up on our social media accounts. Hanapin niyo lang po Energy FM 1067 and Lindsay 1067. LINDSAY 1067. Wow! Tutok lang! 9:28 na po ng umaga. Woo!